Gandang araw mga lods. Ayan, ito yung mga napanalunan ni Lods Amado Catubay. Yan. Nakadalawang panalo na si Idol eh. Bagay ganun talaga, swerte yan lang yan. So yan mga lods, kagaya na sabi ko, either na may bata o matured. Yan, may dalawang dito, dalawang bata, tapos isang hen, tatlong cock. Yan. Yung dalawang cock dyan, matured. Yung hen, bata, tsaka yung normal, bata yan. Tapos ang kagandahan dito mga lods, yan, yung opaline na yan, may lahing yan mga lods, budget kit. Yan, kaya swerte ni Lods Amado Catubay. Congratulations sa iyo, Lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Yan. Yung nakita nyo kanina, yun yung panalo ni Lods Catubay, si Amado. Yan. Congratulations sa iyo, Idol. Sana lods, pag nagparapol ako, sali ka uli sa may entry para kasi sabi mo nga sa akin magpaparami ka, tsaka yung mga apo mo. Ayan. Samantalahin mo yung buenas mo, Lods. Malay mo may pangatlo pa yan, di ba? Ganun lang naman dito meron nga dito mga Lods, mula nagparapol ako, wala siyang sawang tumataya. Pero awa ng Diyos yun, di pa rin siya nanalo. Kaya sabi ko nga sa kanya, ito yung may bayad mga Lods, kung tumaya yun mga idol, mag-entry yun, wagas. Pero hindi siya pinapalad kaya ayun, kinondisyon ko na lang, kaya nag-usap na kami. Kaya sana Lods yan, taga Cagayan to Cagayan ba, Isabela. Pag naligaw ka na lang dito, yan ang usapan namin. Ngayon, balik na tayo dito sa ating may itatapik tayo ngayon mga Lods. Pero yan mga Lods, sana pag nagparapol tayo, yung may entry, sana salo rin kayo kung paano yung sumasali kayo sa free. Sali rin kayo sa may bayad mga Lods. Ito, pagsasabayin ko ngayon siguro yung may entry, sabihin may bayad, tsaka yung free. Ayan. Yung mahilig sa free, ang trabaho nyo lang mga Lods, mag-comment kayo ng mag-comment. Pati na rin yung mga yung mga kasali. Comment kayo mga idol para kasi nakita nyo, di ba, mahabang panahon na mula nung nagparapol ako, pinagbibigyan natin yung minsan isang chat lang o isang comment lang pinagbibigyan natin. Pero siyempre parang paano naman yung masipag mag-comment mga Lods, di ba, Kaya minabuti ko na tanggalin ko yung totally marami mga Lods, hindi ko lang yung sanang na yun, yung malilit na letra nakita nyo, bibigyan ko sana ng chance yun kaso ang naging problema natin, sumobra sa chat. Kaya mga Lods, pag nanonood kayo sa channel, lalo na nagnanasa kayong yung rito, malay nyo mapalaring kayo, ayusin natin mga Lods. Ito, ulitin ko mga Lods, lalo na sa libre sawa may bayad, walang problema yun kasi naka-entry naman talaga sila. Pero sa mga yung sa libre, ganito mga idol, yun, halimbawa sa isang video pwede naman hanggang 7 kaya lang iba-iba mga Lods, di ba, di itanong nyo niya yung gusto yung itanong, kaya yung mga yung comment nyo, basta iba-iba. Pero huwag nyo tatagtarin ng mahigit 10, gano'n. Kasi may binilang ako, mahigit 15 mga Lods sabi ko, disqualify ka agad yun mga idol. Kasi lalabas, hindi talaga nanonood yung mga gano'n. Alam nyo, kung sensya na sa lingwahe mga Lods kasi ilang beses ko nang pinaliwanag yun. So, hindi niya pinapanood talaga. Kasi kung pinapanood yun, hindi ganun sana, hindi sana mati-disqualify. Or, ito yun. Ito, lang naman to, komento ko lang naman. Or, bago ka subscriber,
sana nagtanong ka kung paano. Di ba, no? Kung paano yung rules. Kasi maraming ganun nagtatanong kung paano yung rules. So, hindi sana na-disqualify. So, ngayon, ulitin ko mga lods. Bawal yung nagko-comment ng sobra sa 10 sa isang video. Bawal yun. Kasi ginawa na nating messenger. Labag yun. Di ba, no? Ayaw niya yun. YT yun. Ayaw niya. Alisin lang kayo. Niwala kayo sa akin. I-remove niya yun kasi lalabas spam or yung tawag sa bugos. Basta mga ganon. O fake account, ganon. Parang lalabas ganon o dummy. Yan. Yan ang ipapalagay ni algorithm sa inyo mga lods. Kaya iwasan nyo yon. Simple lang naman. Ito, gawa kong sample para sa inyo. Diba, nagtanong ko, lods, paano ba yung magparami ng ibon? O, di yun, no? Isa. O, sunod naman, gaganda ng mga alaga mo, lods. O, diba, no? O, kaya, lods, solid talaga yung mga mo. Yun, mga ganun, mga idol. Hindi yung Kasi may nag-comment. Halimbawa, ganito. Lods, ang ganda ng mo. May nag-comment siyang ganun. Lods, ang ganda ng ulit-ulit. Doble-doble. Mali yun, mga idol. Kasi yun. Totally, lilimitahan natin siguro pinakamarami ito na iba-iba sa isang video. Tapos, ang gawin nyo mga lods ganito. Pero dapat pinapanood nyo yung mga lods ha. Dapat nanonood kayo kasi pag hindi, nakikita rin yun. Lalo nga alisin na yun ni YT yun. Alam mo yung nag-comment ka kahit isang comment tapos di mo pinanood, mali yun. Ngayon ganito mga idol, halimbawa, hahabol ka. Pwede yun, basta manood ka sa maraming video at panoorin mo at least 5 minutes. Mga ganon. Diba, no? Pakiusap ko na rin hanggat maaari sana. Huwag kayo mag-skip ng kung pwede lang, no? Ng ads para naman, pagdating ng araw, may kabigin tayo kahit konti. So, ganon mga idol. Kung gusto nyo humabol, iba-ibang video, at least pinapanood nyo kahit 5 minuto. Pero kung mas maganda sana, kung para maintindihan nyo, buuin nyo kasi minsan nasa dulo yung sinasabi ko na impormasyon. Kaya dito alam na alam ko yung yung mga nanonood talaga. Sa comment pa lang alam ko na tinapos yung video. Ganun yun mga idol. At hindi naman mga lods, makikita rin na limbawa sa dulo ka lang nanood, makikita rin yun. Kasi may gaya ng pinakita kong sample, yung pula, tumatakbo kasi yun Pag pinlay mo, makikita yun kung patid yung mo, yung pinanong kung hanggang saan. Kaya yun mga idol, sana maliwanag yun. Sa mga libre yun, So ngayon, sa may bayad, wala namang problema yun kasi basta naka-subscribe ka. Diba, no? Totally, kahit hindi masyadong mag-comment yun kasi naman yun, talagang may entry yun. Pero maganda rin, manood ka lods kasi kung information na matututunan dito kahit paano. So, ganun. Tapos, sa may bayad at saka sa libre, hindi ko tatanggalin yung nagbayad. Kasi may nagsuggest dati, alisin na raw yung halimbawa, sa may bayad may nanalo na. Diba, alisin na? Hindi ko alisin yun kasi, yun karapatan niya yun kasi sumali nga sa diba, sa may bayad. So, mas may karapatan siya kahit nanalo na siya, may karapatan din siyang matsambahan niya halimbawa kasi napaka-imposible naman nun Pero hindi malayo, di ba, na matsambahan din niya yung kumbaga parang winner take all yan, ganon. Yun, kahit anong laro mga idol, may ganon. Di ba, kahit sa palarong pambansa, may ganon mga lods. Nakuha niya lahat, parang ganon. Although, napakabihira naman niya. Kaya magalala, naman tong natin. Parehas naman itong ruleta natin. Online to Online naman to, hindi naman. Basta pinaikot ko to, kung sino yung tamaan, yun na yun, mga idol. Ayan, iwanan natin yun kasi baka hindi na tayo mapunta sa topic natin, mga lods. So, ganito yung, yung itatopic ko. Patungkol sa, ano ba ang maganda? Nest box na maliit? O nest box na malaki, yan. Baga pugad, Kasi sabi ng iba, hindi naman daw kailangan ng ibon ng malaking nest box, kaya okay lang daw yung maliit. Ito, usapang kits to, Sa mga para kits to tayo. Ngayon, ang ko naman, sabi ko parang kasi tayo mga lods ganito. Lalo na ang teknolohiya ngayon, malago na. Dapat pag-aralan natin yung advantage.
Di ba? Kesa yung standard o disadvantage. Dapat lagi tayong kasi nasa panahon na tayo yung nasa panahon na tayo na malago ang kaalaman. Kaya dapat lagi tayong tumitingin doon sa advantage para hindi tayo napag-iwanan. So ngayon, mayroon lang akong nahagip na na hindi naman daw kailangan ng ibon yung malaking nest box. Kahit daw maliit magbe-breed naman dyan yun. Ito hindi ko kina-counter Ang ko lang, base lang sa aking karanasan. Kung ano ba ang advantage tsaka disadvantage ng malaki yung nest box. Ayan. So ano ba yung pinaka-common na yung mga natural na ginagawang nest box ng ng mga parakeets? Minsan meron 6x8. 6x8 by 8. Ganun. Ang taas niya 8, ang haba niya 8, minsan 10. Tapos ang laban niya 6. Ayan. Yun yung common na katamtama, kumbaga maliit na Pero kung mga lods, although meron ako dito mga nest box na may malaki, may maliit. Meron din sobrang laki. So ngayon sa tagal ko na siyempre nagpapapisa tayo ng nakita ko yung yung advantage ng at saka disadvantage ng maliit na nest box mga lods. Ang maliit na nest box kasi mga lods, yun? Kung sa pag-iitlog, siya limitado. Limitado siya kasi tingnan nyo gagawa ko ng halimbawa na para releasing halimbawa sa tao, tanungin ko kayo anong gusto nyong bahay? Maliit, yung sakto ka lang o yung malaki? O siguro naman medyo pag sumagot ko gusto ko barong-barong o maliit yun, palagay ko walang sasagot na gano'n kasi tayong lahat lalo na yung mga Pilipino, kahit hindi Pilipino mga lods, diba? Kaya minsan pag may pagkakataon tayo na maliit ang bahay natin tapos nagkapera tayo, ine-extend natin kung meron pang existing na luha, di ba? Nalakihan natin o kaya ina-up and down natin kasi gusto natin lumuwag yung bahay natin. So bakit gusto lumuwag yung bahay natin? Ito pang tao i-apply nyo sa ibon kung tatama. Mas maganda talaga, the best yung nakakagalaw ka ng maganda. Tapos nanganganak, halimbawa, babae, nanganganak, O, di ba mas maganda ang mga anak mo maluwag yung tulugan o pwesto kaysa yung siksikan kayo. Tsaka unang-una, tayo lang, ito, walang walang malisya. O sige, barong-barong bahay mo. Paano ka bebengbang ngayon? Bawa, 3 na anak mo, O, 2, gising pa. O, di ba, may problema Sa tao lang yun, mga lods. So, balik tayo sa Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung advantage ng kung sa tao advantage ng malaking bahay tsaka maliit. Di ba, punta na tayo sa ibon ngayon. Siguro naintindihan nyo yung gusto ko ipunta, So ngayon sa ibon, ganun din yun mga idol. O ganito. Yung ang anak ko, ibon kasi, pag maliit siyang nest box niya, minsan limitado siyang mangitlog mga lods. Hindi naman lagi kasi meron naman talagang ibon na masipag siyang mangitlog kahit maliit. Kaya lang ang problema naman nun, may namamatay. Ba't may namamatay? Sa sobrang liit ng nest box na iipit, nadadaganan, minsan mismong yung hen o yung cock na aapakan nila yun, kaya namamatay sila. Diba, Kaya ang maganda, para maiwasan natin yan, una-una sa pag-itlog pala, hindi lahat ng malitang nest box maraming itlog. Minsan itlogin lang yan, 3, 4, ganyan. So hindi maganda. Pero pag malaki yung nest box, unang-una doon, maginhawa siyang makapwesto sa pangingitlog niya. Malaya siyang na pwede sa kabilang dulo, pwede rito sa bungad lang. Kasi may ganun akong ibon namumugad siya, minsan parteng bungad, minsan naman parteng gitna, minsan naman dito sa dulo mismo. Ganun yun. Yun pa lang, may choice na yung ibon Tapos, pag nangitlog naman, mas lamang na maraming itlog yung malaki ang nest box.
Lamang na lamang yon. Tsaka kung papasok man yung cup, hindi na dadamage yung itlog kasi nga maluwag nga yung yung pugad. O, ano pa yung advantage? Yung yung pag nag-inakay na mga lods. Bagamat hindi naman sabay-sabay yan hindi naman nila sabay-sabay pinipisa yan, pero ang kagandahan doon, siya, di ba minsan alternate yan minsan every 2 days ganon, pero merong araw-araw na yung napipisa, pero karamihan alternate every 2 days, tapos merong every alternate ganon, hindi naman sabay-sabay kasi yan mga lods. Ang kagandahan pa ron mga lods, yung lumalaki na itatabi ng hen. Pag lumalaki na, ilalagay niya sa dulo. So, napag-iwa-hiwalay niya sa madaling salita yung mga inakay niya. So, pag iwa-hiwalay yan, hiwalay yung malaki, hiwalay yung maliit. So, iwas disgrasya yung mga maliliit na inakay mga lods. So, ang ibig ko lang sabihin doon, ibig kong ipunto, mas nabubuhayan tayo ng inakay. Kasi, pag maliit, tapos ang daming itlog, lamang na lamang ang may mamatay dyan, di ba, no? Kaya gano'n, ako, sa karanasan ko sa pagbibreed ko, napakabihira akong mamatayan ng Siguro minsan, pag may trabaho ako, sobrang busy ko, tapos hindi ko na masyadong nasisilip, may inakay na pala, o namimisa na, ayun, hindi ko na lalo na pag maliit sa maliit to. Kasi ang ginagawa ko mga lods, pag maliit yung nest box, kinukuha ko. Kukunin ko yung yung pinakamaliit, dadalhin ko sa kasukat niya, pinapaposter ko. Pag hindi, namamatay yun. Sa maliit na nest box yun, tinutukoy ko. Kasi hindi ko naman inalis na mga lods yung mga maliliit na nest box Nabayaan ko na kasi sanay na ibon doon. So ngayon, ang pinupunto ko lang, mas maganda kung magne-nest box kayo, malaki. Kahit may trabaho kayo, okay lang yun kasi kusang yung hen, niya yun, tinatabi niya. Nilalayo niya yung maliit, ikumpara dun sa sa malaki. So mas buhay yung ibon. Paano kung halimbawa, maliit yung nest box mo tapos busy ka. Lamang na lamang ang dyan. Mamatayan ka ng inakay kasi nga masikip na apakan. Kaya ako meron ako nest box dito na maliit. Hindi ko na inalis kasi maliit yung pwesto ko pag ilalabas ko siya, nasa loob kasi ng kulungan yan wala na akong pupwesto, kaya pinabayaan ko na lang. Ngayon pag marami yung itlog niya, minsan maraming umitlog yun, kinukuha ko yung iba, pinapaposter ko. Kaya yung mga ko rito ikot-ikot, totally tinatandaan ko na lang kung sinong ang parents na, kung kanino anak yun o inakay. Ganoon lang ginagawa ko mga lods. Kaya mas advantage ang malaki ang nest box natin kumpara dun sa kasi naringgan ko lang, sabi ko parang sa liwa kami sa pananaw. Although kanya-kanyang pananaw yun, pero ako wala namang dun lalo na kung may pwesto ka naman, di ba at saka isa pang advantage dun mga lods, ganito paano kung halimbawa bigla ka mag-alaga ng African, di pa bago ka na namang di ba papunta ka na sa African, yun na yung susunod mo nga alagaan o dadagdagan mo, babawasan mo yung parakis mo, tapos parang kagaya ko sa akin. So hindi ko problema kasi sukat sa kahit sa kakatel nga pwede pa rin yung mga nest box ko yung ibang nest box ko, siguro nakikita nyo naman sa video minsan malalaki, kaya wala akong problema kasi nandun ako sa puntong nag-a-advantage ako mga lods. Sabi nga nung yung nasa YouTube, advance ako mag-isip, sabi. Di ba? Parang gano'n mga idol. Wala namang doon. Ako, para sa akin, pananaw ko yun, mga lods depende na lang sa inyo. Kung yung pinakapayo ko susunod kayo, hindi, nasa inyo naman yun. Ako kasi, mas gusto ko yung advantage. Kesa yung nasa standard ka lang, o kaya parang naiiwanan ka sa minsan wala ka sa standard yun, nadadali tayo ron, kaya minsan hindi tayo nagiging successful na mag-iibon, di ba kasi hindi tayo nakakasunod dun sa tamang yung tamang pamantayan kumbaga.
So yun lang yun mga idol, yung ano, yung kasi nahagip ko lang yun, yung nababanggitin kasi diskarte niya yun ako. Inaano ko lang yung diskarte ko na ditingnan nyo yung ano, advantage saka disadvantage ano. Pero para sa akin, mas gusto ko na yung malaki ang nest box kesa maliit. At least may playground pa yung ano, lalo na pag lumalaki na yan mga lods. Kung maliit yan, siksikan yan. At least kung malaki yung ano mo, yung nest box, makakapaglaro pa yun. Baka nagpipiko pa yan sa loob mga idol. Okay, nagtutumbong preso ano. Joke lang yung mga idol. Baka mamaya patulan na naman ng ano. Joke lang yung mga idol yung ano. Pero totoo naman yan, nakakapaglaro pa yung inakay sa loob. Hindi nga lang piko, larong ibon yun mga idol. Hiyati na lang kung ano yung laro nila, di ba no? So yun lang mga idol, siguro sana may ano, lalo na yung mga nagtatanong sa akin dito, ano ba yung mga diskarte yan, yan. Isa na yan sa isang diskarte yan mga lods. Kaya ano ka, kaya nasa colony ka o nasa ano, yung single na kulungan. Mas maganda, malaki mga lods. Mas advantage yun, lalo na pag panahon ng tag-init. Ayan. Kasi kung taglamig naman kulob naman talaga yan. Medyo ano naman yan. Pero mas maganda yung ano, malaki mga ito. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna. Sana may natutunan kayo kahit konti. At maraming salamat sa panonood. Bye bye.